Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Tayo po ba yung nagagalang at nandito ngayon? Amen. Sino po mag-excited na magpuli sa ating Diyos? Amen. Tayo mga tumayo at ating inalaan yung mga sarili para sa ating pagpupuli sa ating Diyos na buhay. Praise the Lord. So, walang ibang itataas natin sa araw nito kundi ang ating Diyos na buhay lamang. No? Amen. So, kalimutan muna natin yung mga dinadala natin, ibigay natin sa Diyos. Amen. Wala tayong ibang isipin kundi ang mapakanalan, ay taas, mapurihan natin ang ating Diyos. Amen. Walang ibang kundi ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. So, bago tayo mag-upisa, tayo po isapin na manalangin. Tayo po dumulog sa kanyang pasensya. Panginoon, salamat sa araw ito na ibigay sa bawat isa. Panginoon, salamat ngayon sa abilang ng bawat isa, Panginoon. Lord, gagawin mo nawa ang aming pasamba, papuri sa iyong banal na pangalan ng Diyos. Bilang sa mga musayo sa iyong harap sa iyong tulong ng Diyos. Lord, kahit makakatin mo po ang bawat isa, kung mayroon kang nakikita ng kaligaran sa bawat isa ng mga ikaw, Lord, kaya ang aming tagatulog, Panginoon, kung gumaan ang aming mga pakiramdam. Salamat, Panginoon, sa iyong pinagmatas na papuri ko sa pangalan ng Jesus. Amen. Our call to worship from the book of mga awit, awit 95 verse 1. Awit ng papuri kay Yahweh, tayo na tumawid kay Yahweh na Diyos. Siya ay awitan ang batong kublihan, ating ng handugan, masayang awitan. Amen! Kita
Fill our hearts, O God. The Spirit of God, fill an empty hearts, Panginoon. Fill our hearts, O Huwag mo hayaan, Panginoon, na aalis kami sa lugar nito. Madala na ng mga kabighatan, Panginoon, lukos, O God. Tulungan mo po kami pasahin dito, Panginoon. Diyos tunay at dakila,
yung pagod ng Panginoon. Hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, at kailan. Mararamdaman, Panginoon, na ibalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagdakila, kaluwalhatian sa iyong pinakamataas pangalan. Pangalan ni Jesus. Amen. Manalangin po tayo. Panginoon, Ikaw ang Diyos na buhay. Sa iyo po ay lumalapit kami, Panginoon. Sa iyo po, Panginoon, ay nagpapakumbaba. Patuloy ka, Panginoon, tuminaka sa aming kalagitnaan, O Diyos. Sa umaga po ito, idinadalangin po namin patuloy na iyong kahabagan at kaawaan ng aming bayan. Dinadalangin po namin, O Diyos, na ang mensahe ng kaligtasan ay may pangaral sa lahat ng dato, Panginoon, ng aming bansa. Sa Pilipinas, O Diyos. Dinadalangin namin din, Panginoon, ang patuloy po na kalayaan dito sa Taiwan, na ang iyong pangalan ay may pangaral sa lahat, Panginoon, ng lahi ng namubuhay dito sa bayan na ito. Dinadalangin namin, Panginoon, na maging bukas sa Ebanghelyo, Panginoon, ang mga eskwelahan, ang mga factories, ang iba't ibang sektor, O Diyos. Upang sa ganoon, Panginoon, ang bansa na ito ay kumilala sa Panginoon at nagpapalitas sa Jesus. Panginoon, sa umaga dito, Panginoon, dinadalangin po namin ang mga panalangin ng mga kapatiran. Dinadalangin po namin, O Diyos, ang pagkilos mo, Panginoon, sa Mama ni Ate Mina, O Lord. We pray for healing, O God. We pray for your grace, O Lord, to flow upon her, O God. Ganun din po, O Diyos, maging kay Caleb, Evangelista sa darating operation. We pray, Lord, na maging makagumpay ang operasyon. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa naging operation, Panginoon, ni Padre, O Lord, na ikay naging makagumpay. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa makagumpay ng operation ng brother ni Angelina. Salamat din, Panginoon, sa magandang resulta ng ultrasound, Panginoon, ni Nanay, Panginoon. We pray, Lord, for your grace to flow sa buong pamilya ni Ate Andre. Tinatas din, Panginoon, sa iyo, Panginoon, maging ang mga paglalakad, Panginoon, ng mga papers nila Brother Lee, Andres, sa Pilipinas. Panginoon, ang mga concern ng mga kapatiran na narito, O Diyos, ang mga panalangin, amin pong inilalagak, Panginoon, sa trono ng iyong kahawagan. Hinihiling namin na ano ang pangangailangan, Panginoon, kayo po ang umabot. Sapagkat kayo ang Diyos na matapat, kayo ang Diyos na mapagmahal, at Diyos na mapagmahal. Maging sa umaga na ito, O Diyos, sa bawat isa na narito, Panginoon, hayaan ninyo ng banal na Espiritu ang umagatong. Buksan niyo po ang aming pusong isipan. Katagpuin niyo po ang bawat isa sa tago na ito. Makilala ka namin, Panginoon, sa mas personal na pamamaraan. Tago niyo sa krus ng Kalbaryo ang iyong lingkod at tanging si Jesus lamang ang kaitaas. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Our scripture reading for today was taken from
Psalm chapter 9, verses 7 through 10. And it says, "The Lord reigns forever. He has established His throne for judgment. He rules the world in righteousness and judges the peoples with equity. The Lord is a refuge for the oppressed, a stronghold in times of trouble. Those who know your name trust in you, for you, Lord, have never forsaken those who seek you." Amen. Amen. Morning po, makaupo po tayo. Salamat sa Panginoon, salamat sa pagkilos niya sa umagang ito. Salamat at naging mabilis yung ating winter. Tapos na yung winter na yun, di ba? Summer ngayon. Praise God. No? Sa ngayon po, kakaroon tayo ng serious break. Panandalian po tayong mag-break doon sa ating series about yung sa church, no? Discovering the church. Nais kong ibahagi sa inyo na alam ko na kilala ninyo, the God I know. The God I know. Alam niyo po, knowing God personally will transform us. Amen. Ang pagkakakilala sa Diyos ay nakakapagpabago. Ito ay nakakapagpabago ng pananampalataya, nakakapagpabago ng buhay. At isa mo sa mga napakainam na mangyari sa tao ay makilala niya ang Diyos, to know God. No? And, the God I know. Sabi ko nga sa Psalms 9 verse 10, the God we know. Ano ang mangyayari pagkakilala natin ng Diyos? Sabi dito sa Psalms 9 verse 10, those who know your name trust in you. Those who know your name trust in you. For you, Lord, have never forsaken those who seek you. Hindi mo nagpapabaya ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Kailanman hindi ka pababayaan ang Panginoon. No? Maraming pagkakataon na akala natin tayo ay nag-iisa. Maraming pagkakataon na iniisip natin na para bang walang nangyayari sa ating buhay. Pero the God we know, siya po ay hindi mo lamang transcendent o napakataas, kundi siya rin po ay personal. Siya po ay tumutugon sa panalangin. Siya po ay kasama natin. Siya po ay Emmanuel. No? Ang tanong, do we truly know God? Or do we just know about Him? Magkaiba po yung pagkakilala, yung kilala mo ang isang tao at alam mo lamang ang isang tao. No? Magkaiba po yun. Magkaiba po yun sa kilala mo yung, alam mo yung pangalan. No? Maaaring alam niyo yung pangalan ni Bill Gates. No? Pero hindi ibig sabihin yan ay kilala mo siya. Maaaring kilala ninyo ang pangalan ni Obed. Pero that doesn't mean na kilala nyo. No? Iba yung pagkakilala, iba yung pagkaalam. Ganun din, maaaring kayo ay nakaranas na ang akala ng mga tao ay kilala kayo. No? Maaaring nakaranas kayo na tinitignan kayo na kilala kayo ng mga tao. No? Pero ang alam na nila ay pangalan mo, maaaring yung mukha mo, pero hindi nila kilala yung ano yung nararamdaman mo. Ano ba yung pagkakaiba nung nakakaalam na sa iyo at kakilala mo? Masasabi mo kakilala mo yung tao, tingin pa lang, nagkakaunawaan na kayo. Yung kakilala mo, minsan merong isang word lang, nakatawa na kayo. Mahal yung iba hindi naunawaan, pero nagkakaunawaan na kayo. No? Yun po yung kilala. No? Yung
na. Nagkikwento ka, biglang tumahimik. Biglang nanahimik, no? Why? Dahil sa pagkakilala, no? Yung intimacy. Ngayon, sino po yung Diyos na ito? Tatlong bagay ang gusto kong ipakilala sa Diyos na ito. No? Number one, the God I know is faithful. The God I know is faithful. God is faithful. Matapat ang Diyos. Yung po ay hindi mo mababali kailanman. Kung hindi man tayo maging matapat, matapat pa rin ang Diyos. No? Ang sabi sa Lamentations 3:22-23, through the Lord's mercies we are not consumed, because His compassion fail not. They are new every morning, great is your faithfulness. Alam niyo po, mayroong isang awit na isulat patungkol dito. Hindi ko na-awitin, I will spare you mga kapatid. But His promise never failed. Alam niyo po yung isinulat yan, na isinulat po yan ni Prophet Jeremiah, yung Israel ay nasa kalalagayan na very unfaithful. No? Sumamba sila sa Diyos na reyna ng kalangitan. No? Tinatawag nila yung Queen of Heaven. Mababasa po natin yun sa Jeremiah. Pinagpalit nila yung Diyos na buhay sa Diyos na bato, sa Diyos na patay. No? Makikita rin natin dito na yung preacher, yung kanilang prophet, si Jeremiah, habang siya ay nananaral at habang siya ay nagbibigay ng warning sa mga kababayan niya, hindi ko natuwa yung mga tao. Sinaktan siya, may pagkakataon na hinihulog siya sa balon. No? Hindi ko natuwa ang mga tao. Sila po ay maraming pagkakataon pinarningan. Hanggang sa dumating ang panahon na sila po ay na-exile. No? Napapunta sila sa Babylonia. Pero kahit ganoon, kahit sa matinding pagtalikod ng mga tao, God is faithful. Amen. No? Matapat pa rin ang Diyos. Ito po yung Diyos na ating pong pinaglilingkuran. No? He is faithful. Hindi niya mo madidinay yung kanyang sarili. Bakit? Dahil siya po kailanman ay laging matapat. His promises never fail. Kaya nga po makikita ko natin yung salita ng Diyos at ang Diyos, no, ay hindi mo mapaghihiwalay. Hindi natin mapaghihiwalay ang mga pangako ng Diyos at ang kanyang pagiging Diyos. Kung kanyang sinasabi, ginagawa niya. Ang mundo ay nalikha dahil sa salita ng Diyos. Ano po, ganun makapangyarihan po yung mga promises ng Lord. Pag tayo po ay nag-meditate ng Word of God, binimeditate po natin yung kanyang mga promises. No? At tinitake heart natin yung kanyang mga warnings. Napaka-importante yun. God is faithful. Pangalawa, the God I know is loving God. No? His love is unconditional and His love is sacrificial. Napaka-naibigin po ang Diyos natin. Pinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. At ang sabi na sa 1 John 4:8, he who does not love does not know God, for God is love. No? God is love. Amen. Kung titignan natin ang love, ang pag-ibig ay maglalarawan kung sino ang Diyos. Ito po ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Diyos na umibig sa atin. Hindi mo tayo ang nauna, kundi tayo ang pinunang inibig ng Diyos. Amen. No? Ito po yung gospel. Na ano po? That God who is transcendent ay bumaba. No? Inabot tayo. Nahayag siya sa laman. At pinakita niya, gaano kalaki ang aking pag-ibig sa iyo. Ganito kalaki.
Inalay niya yung kanyang sarili doon sa cross. Para kanino? Para sa iyo, para sa akin. Hindi dahil sa tayo po ay kaibig-ibig, hindi dahil tayo ay walang kasalanan, hindi dahil tayo ay banal, hindi dahil tayo ay perfecto. When we were yet sinners, Christ died for us. Amen. Hindi yung namatay si Jesus dahil tayo perfecto. No? Kahit yung katabi mo kung perfecto, hindi siya namatay dahil siya ay kung perfecto. Namatay si Jesus dahil sa pag-ibig. Naham siya sa cross. Hindi dahil doon sa pako. No? Nanatili siya nakaham doon sa cross. Hindi dahil siya ay nakapako. Anytime kaya niyang pakilusin ang mga anghel. Anytime kaya niyang lipunin yung mga tao. Pero hindi niya ginawa. Bakit hindi niya ginawa? Dahil minamahal niya tayo. Amen. God is a loving God. No? God is love. This is the God I know. Pangatlo, God is powerful. Alam niyo po, ang mga tao naman, di ba? Pwede mo sabi, minamahal kita. Diba? Pag naniligaw yan, sabi niya, minamahal kita. Ibibigay ko ang langit at lupa para sa iyo. Di ba? Mga ganun, di ba? Susungkitin ko ang buwan. Di ba? Pero ang tanong, meron ba siyang kakayanan? Di ba? Yung nagsasabi ba yan, may kakayanan? Basta sabihin na niya, bubuhayin kita. Ang tanong, mayroon bang kakayanan? Pero alam niyo po, ang Diyos, ang kagandahan sa Diyos, pag nanalo siya, meron siyang kakayanan gawin ang kanyang mga pangalan. Dahil nagmamahal siya, dahil tapat siya, at may kapangyarihan. Alam niyo, napaka-importante yun eh. Di ba? Kahit sino to, pwede mangako. Marami na naman mga nako, mag-2028 na naman. Di ba? Pero, ang Diyos po, hindi lamang basta nangangako, meron siyang kakayanan. Makapangyarihan siya. Amen. No? Pag sinabi niyang, I will supply all your needs, back up yun, hindi lamang ng kanyang salita, back up yun ng kanyang kapangyarihan, the same power na lumikha ng sansinukob, the same power na nag-raise kay Jesus from the dead. Yun ang kumikilos sa atin. Sabi sa Jeremiah 32 verse 17, Ah, Lord God, behold, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. Di ba? Napakaganda yun. Lord God, di ba? You have made the heavens by your Great power. makapangyarihan ng Diyos. Amen. Yung heaven and earth, nilikha niya sa kanyang kapangyarihan. Kung gano'n ang Diyos natin, ano pang bagay dito sa lupa ang hindi niya kayang ipagkaloob sa kanyang mga anak na nangangailangan. Makapangyarihan ng Diyos natin. Amen. There is nothing too hard for Him. Amen. Walang bagay na mahirap sa ating Diyos. Di ba? Walang mahirap sa iyo, di ba? Pag inaawit natin yung walang mahirap sa iyo, tinideklara natin sino ang Diyos natin. Hindi lamang yung kanyang kakayanan, kundi lahat ng bagay na naisulat tungkol sa Diyos at sa kanyang mga pangako. Binabangkapan yun kung sino siya at kung ano ang kanyang magagawa. Kailan po natin nilimitahan ang Diyos sa ating buhay? Alam niyo po, sabi nga nila paggawain ng Diyos, Diyos lang ang makagagawa. Pagkat tao
Pagka magagawa lang ng tao, gawain lamang ng tao yun. Pero yung kung magagawa ng Diyos ay laging higit sa ating mahihiling, sa ating maipapanalangin, laging higit sa makakaya natin, makakaya ng sino man. Ang Diyos ay Diyos na himala. God is powerful. Who is the God I know? Ngayon, bakit importante na kilala natin ang Diyos? Bakit importante yun? Why knowing God matters? No? Why knowing God matters? It matters because it will build our trust. Knowing God build trust. Pagkakilala mo ang Diyos, nabibuild yung pagtitiwala mo. No? Bakit po? Kasi dito sa mundo, talagang daraan tayo sa mga tinatawag na valleys. Dark valley. But knowing God will build trust. Sabi roon, sa binasa natin kanina, and those who know your name will put their trust in you. Nakalino po yung ating palagay, nakalino po yung ating pananampalataya sa Diyos na buhay. No? Sa Diyos na buhay. Sa Kanyang pangalan, those who put their trust in God knows Him. Pagkakilala mo ang Diyos maaaring iba't ibang kapanahon at kaparaanan, marami kang maladaanan sa buhay. Alam niyo po, kaya nga po, napakainam na tayo po ay nag-testify. Ano ba yung ginawa ng Diyos sa atin? Bakit po? Kasi hindi lamang po teorya ang Diyos, kundi siya ay personal. Amen. Kumitiro siya ng personal. Siya ay tumutugon maging sa maliit na pangangailangan. Yes, hallelujah. No? Maging sa maliit na pangangailangan. Maaaring meron kang mga prayer na maliit para sa iba. Ano ba yan? Yung oras ng bus, di ba? Maaaring gano'n, nagpe-pray ka, no? Maabutan ko nawa yung mabilis na train. Amen. Nagpe-pray ka kayo ng gano'n? Hindi pa siguro. Pero ako lagi ako nagpe-pray yun eh. Kasi dito kasi, pagka na-miss mo yung bus, mamimiss mo yung oras ng MRT, mamimiss mo yung oras ng train. Kahapon, di ko na-miss. Kaya araw ko sa kasi pagka na-miss mo ng isang segundo, gumagano doon, pagdating mo sa platform, gumagano na yung train. O gumagano na yung MRT. Yeah? At somehow, kahit yung 1 second na pinag-pray mo, matters. O kung sa aeroplano, yung 10 minutes matters. Baka tapos na, nag-close na, dumating ka. Kahit narurong ka yung aeroplano, hindi ka napapapos ulit. At sa maraming pagkakataon, naranasan namin yung katapatan ng Diyos, hindi pa doon sa mga maliliit, kundi sa malalaki. Sa maraming pagkakataon. Ngayon ko mas naunawaan, bakit nung una, kasi lagi kami, pag magsaserve ka sa door, ako, sinasabi ko, pag may tao, may mga kabataan na gusto magpastor, huwag kang mag-quit sa job mo, huwag kang mag-quit sa business mo. Serve God where you are. Though yung aming, yung challenge na ginawa sa amin, na hindi, kailangan ko, yung umalis ka, tapos naunawaan ko yun, kaya pinag-give up yung work at yung maliit naming business. Kasi, I will go around. Kung hindi ko give up yun, hindi ako makakaikot. May mga purpose ng Lord. At during that time, pinakita ng Lord, kaya niyang suportahan yung aming pamilya. Kahit sa kalalagayan na yun. Bakit? Kasi darating ang panahon, pag nagpapastor ka na at
kailangan ng lugar yung church, na hindi yung doon sa Pinas. Kaya niyang ipakita na kaya niyang i-provide even yung lugar. Amen. And then, so yung iniwan namin yung framework, natawa yung isa namin, isa kong client, sabi niya, tapos sabi niya, architect pa sila. Mama, si Odette magpupultay na. Tapos tawa silang dalawang magkasama. Magpupultay ka na. Sige. Tapos sila yung nag-sponsor ng coordination. Sila sa nag-sponsor. Tapos from time to time, God used them sa maraming pagkakataon na i-provide yung needs. Though hindi naman kami nanghihingi. May kaparaanan ng Diyos. Amen. May pagkakataon na kailangan namin ng lugar. Tapos tinawag ako ng isang kaibigan. Lugar para sa panambahan. Tapos pinakilala ko sa isang yung may-ari ng building na isa. Na hindi ko naman alam na may-ari ng building kasi nakalasted. Tapos ayun si Pastor Opet. So nag-pray kami ito. May pinag-pray ko yung family na yun. No? And then sabi sa akin ni Ate Irma, kaya ba kayong mag-pray? Mag-pray lang kayo dito sa building. Sabi ko, opo. Pwede niyong gamitin yan, walang renta, yung tubig at kuryente lang, magbibigay kayo ng buwan-buwan. Nagamit kami ng lugar nun. Kasi yung ginagamit namin, nag-iba yung administration at hindi na kami pinagagamit. So lumipat kami ng lugar, not knowing saan kami lilipat at wala kami kakayanan. Dahil yung nag-minister kami during that time sa informal settlers. May mga scavengers at may mga iba pa. No? Matapat ang Diyos. At yung mga bagay na yan, it will build trust. No? It will build trust. Laging matapat ang Diyos. Those who know your name will put their trust in whom? Not in man, not in person, but in God. Kanino yung pagtitiwala natin? Kanino po? Dapat na kay Lord. Pagkakilala natin ang Lord, nawawala yung anxiety natin. Nawawala yung anxiety. Nawawala yung dahilan bakit ka kailangan maging anxious. No? Sabi dito, Philippians 4:6-7, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. Kanina raw natin ibibigay yung ating request? Let your name. Maraming pagkakataon na hahanap siguro tayo ng tao. No? Maraming pagkakataon na hahanap siguro tayo ng grupo. Pero mga kapatid, dahil unahin natin ang Diyos. Amen. Alam niyo, pag inuunan niyo ang Panginoon, He will make room. Faith makes room. Nagbibigay. Nag-o-open ang doors ang Lord. Nag-o-open ang doors ang Lord. As we walk sa pamamagitan ng pananampalataya, magbubukas ang Panginoon ng mga pintuan. Mga pintuan na akala natin ay sarado. Magbubukas ang pintuan. And sabi naman, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and mind through Christ Jesus. Kanino raw? Sa pamamagitan ni Jesus Christ. Nagkakaroon ka ng kapayapaan. Alam mo na yung hinaharap mo ay posible dahil ang Diyos natin ay Diyos
na walang imposible. Amen. Nakuha mo natin yan. Knowing God's character counts anxiety. Kahit na yan ay pinapatugtog ng sanlibutan. Anxiety, di ba? Pero hindi yung para sa atin yun. Do not be anxious about anything. Do not be anxious about anything. But in everything. Lahat ng bagay. No? Itiwala natin sa Diyos. Amen. Ipagkatiwala natin sa Panginoon. At mapupuno tayo ng kapayapaan. No, mayroong mga pagkakataon, hindi natin alam yung answer. Pero ganoon talaga eh. Hindi natin kailangan lahat ng answer na sa atin. Ang importante ay kilala natin ang Diyos sapagkat lahat ng answer ay nasa Kanya. Amen. No? Even the deep things, alam ng Diyos. Why knowing God matters? It brings peace. Wala ka ba kapayapaan ngayon? No God. Amen. No God. Why knowing God matters? It fuels worship. Bakit ka nakakapagsamba? Dahil alam mo, sa buong linggo, nakita mo yung katapatan ng Diyos, pinalakas ka ng Panginoon, nakita mo yung pag-iingat sa iyo ng Panginoon, nakita mo na kailanman hindi nagkulang ang Diyos, nakita mo kahit sa gitna ng mga suliranin, kahit sa gitna ng mga challenges, naroon ang Diyos. Hindi ka iwan, hindi ka pinabayaan. Amen. No? Maraming pagkakataon, maaaring dumaan tayo sa mga darkest valley ng ating buhay. Maaaring magkaroon tayo ng mga challenges, even sa health natin, even sa finances natin, no? Even sa relationship. But in the midst, doon sa mga darkest valley ng buhay natin, naroon ang Diyos. Sinasamahan ka ng Panginoon. Sinusustain ka ng Panginoon. Matapat ang Diyos. And that fuels yung worship. Pagsamba, panambahan sa Diyos. True worship flows from revelation of who God is. No? Paano ba natin nalalaman at may kilala ang Diyos? No? How do we know God personally? Number one is through His Word. Through His Word. Pagka inaaral po natin ang salita ng Diyos, makikita natin yung mga pangako niya. Amen. Nababasa natin yung kanyang mga ginawa. At nalalaman natin na kailanman hindi nagbago ang Panginoon. Maging ang Panginoong Jesus. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen. Kung nagpagaling siya noon, nagpapagaling siya hanggang ngayon. Hallelujah. Kung kaya niyang tumugon sa pangangailangan ng 5,000 kalalakihan para pakainin, hanggang ngayon, kaya niyang magpakain, magsupply sa lahat ng ating pangangailangan. Amen. Bakit? Yung kanyang mga salita ay true. No? Scriptures reveals His nature, who God is. Sabi roon, sanctify them by your truth. Your word is true. The word of God is true. Kaya pagka binabasa natin ang salita ng Diyos, pagka binabasa natin ang Biblia, no? Lagay po natin medyo mga kabata ako, nagmamarka ako eh. Tapos pinag-pray. Tapos yan mo, answer. Di ba? Yung Word of God, ay, no? Ang mga hawakan. Ngayon po, parang ano yun eh, parang yun yung kege eh. Ang sabi ko doon sa Hebrews 11, yung faith ay paniniwala doon sa mga bagay na hindi mo pa nakikita. Yung faith, title deed yun. Alam niyo ba yung titulo? Yung titulo ng lupa. Yung titulo ng lupa, pwede mong madala kahit saan. Yung lupa, hindi. Paano masasabi lupa mo yan? Meron akong titulo.
Paano masasabi sinabi niya ng Panginoon na nananampalataya? Faith is a title deed. Amen. Faith is a title deed. Sanctify them by your truth, your word is truth. Bakit nakapasok sila Caleb at Joshua sa lupang pangako? Nanampalataya sila sa salita at pangako ng Diyos. Amen. Hindi sila nanampalataya doon sa nakikita nila. No? Kaya nga ho ang sinasabi ng salita ng Diyos, walk by faith, not by Sight. Hindi yung mga bagay lang ang nakikita mo, kundi bagay na pinangako sa iyo ng Diyos. Paano pa natin nalalaman ng Diyos? Nakikilala natin ng Diyos? Through prayer. No? Through prayer. Sabi ko sa Jeremiah 33 verse 3, call to me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. Call to me. No? Challenge yun ng Diyos sa atin eh. Tumawag kayo sa akin. Tumawag kayo sa akin. And I will show you great and mighty things. Bakit? Paano ba sumagot ang Diyos? Ang Diyos pagka sumagot, laging higit sa mahiling natin. Amen. Laging higit sa may isip natin. It always beyond doon sa ating ma-imagine. God answers our prayers beyond sa ating prayer. Ganun po ang Diyos. Bakit noon, ang pinapanalangin mo lamang ay Lord. 3 beses lamang sa isang araw, meron lamang kaming matitirhan. Pero, laging tapat, sapat, at higit pa ang magagawa ng Diyos. Amen. Ganun po ang ating Diyos. We know God personally dahil nananalangin tayo at dahil tumutulong siya. Dahil sa gitna ng pananalangin, kahit anong bigat na yung nararanasan o nararamdaman, naroon yung kapayapaan. Naroon yung kapayapaan. Call to God. Call to me and I will answer you. Pangatlo, how do we know God? Personally, by experience. By experience. Kaya nga ako minsan pag kami nag-focus ng masarap sabihin ko, hindi naman masarap yan. Bakit? Kasi taste and see. Taste and see. Taste and see that the Lord is good. The Lord is good. Paano mo mararanasan na the Lord is good? You tasted and you saw it in your life. Kaya pagka kayo nakakita ng promise doon sa word, tapos nag-rema yun, nangusap siya yung puso. No? Sabihin nyo, pinanalangin, pinaniwalaan, napatunayan. Amen. Hindi mo. Pinanalangin, diba? Napatunayan. Pinanalangin, pinahawakan, napatunayan. Maraming promises si Lord. No? But taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in Him. Kanina tayo nagtitiwala. Magtiwala tayo sa Panginoon. Taste and see that the Lord is good. Amen. Kaya tayo po, lumapit tayo sa Panginoon. No? Kung sa panahon ng ating kahinaan, lumapit tayo sa Panginoon. Makikita natin yung kanyang kalakasan. Kung sa panahon na meron tayong katanungan sa isip, lumapit tayo sa Panginoon. Makikita natin yung kasagutan ng Diyos. Kung sa panahon na saan akala mo ay kulang ang lahat, lumapit ka sa Panginoon at makikita mo sapat ang Diyos. Amen. Let us taste and see God who is loving, who is faithful, who is powerful. At hindi lamang yun, kaya nga po mga kapatid, yung pananampalataya, hindi lamang ito bagay na inaalam, sinasabuhay.
Saan sa Biblia, nasusulat ba yan? Hindi naman. Yung pananampalataya ay ipinapamuhay. Amen. Naranasan. Nararamdaman. Bakit po? Kasi po, matatalo natin ang kaaway sa pamamagitan ng dugo ni Kristo Jesus at sa pamamagitan ng ating word of testimony. Yung testimony. Kaya nga po, may kita mo natin yung faith natin gradually. At kung meron na namang panibagong mundo, masasabi mo, doon sa bundok na yun ay niligtas ako ng Panginoon. O katulad ni Alec, nung siya po ay 84 years old, ang tanong niya ay ano, meron pa bang bundok? Kukunin niya yung bundok na pinangako ng Diyos sa kanya? No? Kukunin niya yung bundok na pinangako ng Diyos sa kanya. 84 years old. May pagkakataon na humakbang sa pananampalataya. At humakbang siya sa pananalig, humakbang siya sa pananampalataya. Nakuha niya yung pangako ng Diyos sa kanya. Okay? Taste and see. Taste and see. Meron po ba tayong bagay na yun na dala-dala na akala natin at maaaring iniisip natin ay malulunod na yung aming sarili sa bagay na yun? Let us taste and see. Let us taste and see. So, tingnan natin yung takeaway natin. In times of trials, anong gagawin natin? Every day, obey His word. As opportunity arise, share Him. Share Him with others. And always reaffirm that the God we know is, number one, faithful. The God we know is loving. The God we know is powerful. Walang imposible sa Diyos. Amen. And today, let us recommit ourselves to God. And I will call you. Let us recommit ourselves to God. Ngayong araw na ito, we will open ang altar. Lapit tayo sa Panginoon. We will anoint you with oil, believing na sa Diyos ay walang imposible. Amen. God is powerful. Thank you, Lord. Kaya ng imit ng Diyos at nudge ng imit ka ngayon. Habang umaawit ang ating worship team, we will open itong ating altar to pray, to Lord, thank you for being the God I know, the one who never fails, the one who never leaves, and always loves. Help me to trust you fully and walk in confidence. Habang maaari ang ating worship team, come to the altar. Hayaan natin na i-feel tayo ng Panginoon sa oras na ito. Then I will go, I will pray for you. Let us all believe na tayo ay imimit ng Diyos word sa oras na ito. Sa pangalan niya.